na nagbibigay lakas sa tao. At kung paano rin po, mga kapatid, kailangan ng ating bansa ang mga pinansyal naman. Ako po'y naniniwala na pag inuna natin ang spiritual ng tao, lahat po yun. No? Isusupply ng Panginoon. Yun naman sabi niya, di ba? If my people shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways. Yan sabi niya. Ano ang gagawin ng mga? I will forgive them and I will heal their land. Kaya kung titignan niyo po, yung forgiveness muna, ang nauna, bago po yung healing. Ngayon, paano naman mag-forgive ang Panginoon kung yung mga tao ayaw naman mag-hingi ng tawad? Di po ba? Amen? Kaya pag walang kapatawaran, walang paghingi ng tawad, walang kapatawaran, di wala ring healing ng ating pong land. Ano po? Kaya kung titignan po natin, yan po. Kaya ito po mga nakaraan, marami po tayong mga worries eh. Tama po ba? Ngayon po, may Omicron na naman. Nag-level 3 uli ang Metro Manila. So, syempre, tayo po ay karatig lang lugar ng Metro Manila. So, baka gagapang na uli dito sa atin yan. Sa parting Bulacan, Pampanga, Cavite, yan po, no? Yung mga bubbles na sinasabi nila, baka maging mataas na rin, itaas na rin yung ating mga, yung level ng ating pong alerto. No? Kaya worry, sando doon pa rin eh. Ngayon, pag sinipon ka, worry ka agad ang ano eh. Hindi tulad ng araw, di ba? Pag sinipon ka, binabaliwala mo lang eh. Nung walang pandemya, pag sinipon ka, anong ginagawa natin? Isinisinga lang natin. Tama po ba? Sisinga mo lang eh. Di ba ba? Oh. Ngayon, mga kapatid, pag sinipon ka, hindi sapat yung singa eh. Lahat na naiisip mo, COVID na yata ito, Omicron na yata ito, Delta na yata ito. Hindi po ba? Amen? So, nandun lahat yung worries eh. Kaya alam niyo po, hindi natin alam kung kailan po matatapos ito. Na this coming March, 2 years na po tayo. Actually, 2 years na tayo. Yung COVID-19, 2 years na po. Last month. Na, dito lang sa atin po, nag-lockdown tayo noong March. Ano po? So, magto 2 years na. Yung counting po natin kung mag-uumpisa ka no lockdown sa atin. So, hindi po natin alam, mga kapatid, kung titigil na. Kaya ando doon pa rin yung worries natin eh. Na ilan ba yung Greek alphabet? Eh, nasa O pa lang tayo. Baka mukhang uubusin eh. Hindi po ba? Nagkaroon-umpisa sa Alpha, na Delta, na Omicron. Anyway, ando doon po lahat yung worries po natin. Di ba? Ngayon, nagbukas yung mga establishment, okay yun, di ba? Pero mga kapatid, para nanganganib, sasara na naman nga dahil nga sa pagdami na naman po ng mga cases. So lahat po yan, mga kapatid, parang tayo, wait and see lang po tayo lagi eh. Di ba? Pero yung nga lang, siyempre po, yung pong tinatawagan natin na protocol, yung mga basic protocols, mga kapatid. Na, alam niyo po ba paano yung mga basic protocol? Alam ba natin yan? Alam niyo po ano? Siguro alam niyo naman ano? Pero hindi niyo po alam. Alam niyo po yung talagang pinaka-basic protocol, pray. Read your Bible. Serve God. Na, hindi po yung face mask, hindi po yung face shield, hindi po yung social distancing. Although na kailangan mo yon. Pero mga kapatid, unahin natin yung ating spiritual. Kaya mga kapatid, dapat talagang laging top priority po natin na ang Panginoon, ang Kanyang salita, at ang pagsamba sa Kanya. Yan ang dapat wag nating alisin. Yan ang dapat po na hindi natin parang inilalagay sa isang tabi. Na yun po yung mga bagay-bagay na iyo pong dapat isipin na hindi mo, parang gagawin mo lang yan pag meron kang libreng oras. Hindi po, dapat top priority. Amen? Marami po ang nakasurvive. Ang Bible Baptist Church ng Marilao, na-survive po natin almost 2 years because we pray, because we read our Bible every day, di ba? And we continue serving Him. Di ba? Kahit po bawal makibumisita
na yung ating mga YP at ilang pong mga members talaga po nagpupursige pa rin po sa soul winning at kahit sa Zoom ginagawa po nila. Kaya meron po tayong ministry ni Brother Adoy, na yung mga high schoolers po natin, na tapos yung ating pong BJMP, lahat po yan eh. Hindi po natin inihinto. Lalo tigit yung church po natin dito sa services. Amen? So, nakasurvive po tayo. Yun nga lang, mahirap mga kapatid, yung isip mo, yung lagi bang isip na lagi kang nasa survival mode, hindi dapat eh. Alam niyo po ba yung survival mode? Kaparehas po yan ng wilderness mentality sa Bible ng mga Egyptian ba? Na pag nahirapan, iiyak sa Panginoon, sisisihin yung leader. Ganun po eh. Tapos sabi ng Panginoon, sige, uulan ng mana, kuha kayo ng pagkain. Nasapat lang sa inyong pamilya at sapat lang sa kakainin nyo sa araw nito. Pero doon yung day ng Sabat, bawal. So, yung ika-6 na araw, doble ang kukunin nyo. Dahil walang babaksak na mana ng ika-7 araw, nung Sabbath day. Dahil bawal nga magtrabaho eh. Yung mga wilderness mentality nito, first day pa lang, kinukuha na nila lahat yung pang-6, pang-7 araw. Hindi yun yung utos ng Panginoon eh. Kaya na nangyari, inuud, nasisira. Pero pag kinuha nila ng pang-6 na araw, na doble, kinabukasan, sariwa pa rin. So, ibig sabihin, mga kapatid, dalawang bagay dyan. Sundin mo ang utos ng Diyos o sundin mo ang gusto mong gawin. Yung pangalawa, wala pong pagpapala doon. Yung una, nandoon po ang pagpapala. Amen? At ang Bible po, nakikita niyo po mga kapatid, nasa Ezekiel na po tayo. Ewan ko po, kung habang binabasa niyo po Ezekiel, parang ako po yung kinikilabutan eh. Puro judgment doon sa na tinawag Holy Land na po ngayon. Pero mga kapatid, kumbaga nasa kanila lahat ng pribileyo ng Misaya. Pero lahat naman ng mga sasakit na salita, sinabi na ng Panginoon sa kanila. Pero nangyari? Matitigas pa rin ang ulo. Alam niyo kung bakit? Kasi naging marangya sila sa material na bagay. Nung naging marangya sa material na bagay, parang hindi na nila kailangan ng Diyos. Kaya yan po, yung pwede nating sabihin na merong mga pagkakataon, yung blessing nagiging curse, nagiging sumpa. Kaya dapat mga kapatid, lalo na po yung material blessing, hindi dapat maglalayo sa inyo sa Panginoon yan. Dapat lalo kang ilalapit sa Panginoon ng mga material na blessing. Kasi walang problema sa spiritual blessing. Pag spiritual blessing, talaga malapit ka sa Kanya. At kailanman, hindi ka ilalayo ng spiritual blessing sa Diyos. Paano ka ilalayo ng spiritual blessing sa Diyos? Ang naglalayo po sa atin sa Diyos ay ang material blessings. Amen? Kaya ingatan po natin yan. Kaya ngayon, ano po ang sabi dito ng ating pong talata? Be careful for nothing. Be careful for nothing. Yan po ang sabi. But in everything in prayers and supplication with thanksgiving. Kaya dito, nalagyan po natin ang title, God's Word Concerning Your Worries. Ito po ang mga salita ng ating Panginoon na patungkol sa inyo pong pag-aalala. Yung worry ka ng worry, di ba may kasabihan nga tayo ng why worry if you can pray? Bakit ka mag-aalala? Pwede ka naman manalangin. Samantalang, ito nga po, mga kapatid, na pinapakita po sa atin dito, sa talatang ito, be careful for nothing. Kaya dito po, mga kapatid, sa ating pong buhay ngayon, siguro at present po, ngayon mismo, meron ka siguro mga kinakatakutan. Amen? Ano ba yung kinakatakutan mo? Hindi natin alam. Maaaring yan po ay isang karamdaman o material na bagay
o isang tao, o naman, na meron kang kinakatakutan, mga kapatid. Na, kaya dito, mga kapatid, dapat maisip mo ito. Na, did you ever stop, ito po, to think na yung dangerous, yung how dangerous worrying is. Delikado po yun eh. Di ba, minsan natatakot ka sa isang gawain, na dahil natatakot ka, lalong wala kang nagagawa. Tama? Amen? Oh, parang yung istorya po, no? Meron pumahagang yung mahabang, yung siguro almost mga almost 100 meters po na hanging bridge. Na, kaya meron po yung isa dito, naglakad, tatawid siya. Ang problema, yung isa din dito, naglakad, nagkasalubong sila sa gitna. Ang problema, hindi sila pwede yung ganon, na mag-iwasan para makatawid sila. Sabi ng isa, umatras ka. Sabi ng isa, ikaw ang umatras. Nauna ako eh. Kaso sa gitna sila nagtagpo. Di, sabay silang pumasok. Ano po? So, pipilitan, ikaw ang umatras. Sabi, hindi, natatakot ako. Mahirap pumihit. Ikaw na lang. So dahil sa takot, alam niyo ba kung nangyari? Ha? Hanggang ngayon, nandun pa rin sila. Gising na kayo. Kasi baka tingin nyo sa akin, lechon pa rin eh. Medianoche pa rin ang tingin nyo eh. Na? So actually po, yun ang ginagawa eh. Yung worrying is very dangerous. Ano po? Na? Tignan niyo po over 100. Approximately naman lang po ito. No? Diseases had been directly attributed po to worry. Na pag ikay worry ng worry, minsan pati yung ulcer. Di naman, nag-worry ka, tapos ulcer ang magiging sakit mo. Sabi na marami pong mga karamdamang pisikal ay nag-attributes po ito sa ating pong worrying. Na? Kaya tingnan niyo po, worry will not only take away yung ating pong physical energy, it will also, ito po rob the soul of the stamina ng ating pong katawan. Pati yung yung stamina po natin. At higit sa lahat, pati po spiritual natin eh. Kaya worry is the ultimate act of rebellion against the rule of God. Ibig sabihin, mga kapatid, pag ikaw ay nag-worry, you just simply saying that God is dead. Opo. Nakita nyo ka? Kaya nga dangerous siya eh. Kasi pag nag-worry ka, parang sinasabi mo, patay yata ang Diyos. Hindi siya buhay. At hindi niya kaya o wala siyang kakayanan na ako ay iayos dito sa worry na aking nararamdaman ngayon. Ngayon ang tanong nga, may Diyos ba tayo? Do you have God? Do you have the Lord Jesus Christ in your heart? Kung meron, then why worry? Alam niyo po mga kapatid, even though we may know these things, it doesn't change the fact that people worry. Amen? Amen? Kaya yan po mga kapatid, tingnan niyo po. Minsan, ayaw natin na para bagang gusto na natin ma-overcome yung worry na yan eh. Meron ka isang babae, mga kapatid, sabi niya ganon. May edad na siya. Elderly lady ito, sabi niya, I always feel bad when I feel good. I always feel bad when I feel good. Bakit daw? For I know that I'll feel bad after a while. Ayan, marami tayong wala ba tayo maghahatid sa kanila sa upuan para sila? Pag may bisita, hatid nyo hanggang upuan para alam nila kung saan sila. Welcome kayo, Amen. Okay. Noong araw, naalala ko, nung mission pa lang,
Maliliit pa yung mga anak ko, sila Chill, tsaka si Kambal, wala pa sila kayo nun. Pag meron po nagbigay sa akin ng pera, blessing, natatakot ako. Hindi po ako nasisiyahan eh. Kasi ang kasunod nun, mga kapatid, nakatanggap ako ng 1,000. Imbis na ikasaya ko, takot. Bakit? Kasi yung 1,000 na yun, tiyak meron pagkakagamitan eh. Alam nyo kung ano nangyayari? Nagkakasakit yung mga bata. Nagkakasakit po yan. Walang palya po yan. Doon po sa highway ng araw. Kung inabot nyo po yung church natin doon sa highway, wala pong ventilation yung tinutulugan namin doon eh. Kaya ang lagi nilang sakit, may halak na yung kambal, nagkakahawahan sila. Hindi po ba? Kaya pag meron pong blessing, ang kasunod, pambayad ng ospital. Parang ganun rin yung sinasabi, neto pong elderly na lady na ito, sabi niya, I feel bad, pag siya po raw ay, yun nga, I feel good pala, I feel bad when I feel good. Yan sabi niya. Kasi daw, ang magiging kasunod ng good na yon is bad. Ulit. Amen? Para bagang ayaw mong maging masaya ng sobra dahil baka biglang may kalungkutan na kasunod. Naranasan niyo na ba yun? Yung ang saya-saya mo ngayon, talaga naman parang, di ba? Tapos, ilang oras lang, ilang araw lang, malungkot ka na naman. Meron darating. Kaya nangyayari, mga kapatid, meron yung mga saya na dapat talagang i-enjoy mo and you deserve those good feelings or happiness. Hindi mo na siya ngayon ma-enjoy because you are thinking afterwards. O yung kung ano ang kasunod niya na klase ng kalungkutan. Ganyan po ang nangyayari, mga kapatid. Kaya when we worry, we have ceased to trust the Lord, and that is a sin. Kala nyo, normal lang yung worry. Opo. So, dangerous po siya. Lagi lang po natin dito sa Philippians chapter 4, verse number 13. Philippians 4:13. Ano ang sabi diyan? I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ayan. Ang sinasabi po sa atin dito, we can do all things through Christ. Siya po kasi nagpapalakas sa atin eh. Alam niyo po ba kung i-illustrate ko po ang worry? Ganito po eh. Ang worry po, parang upuan na tumba-tumba ba, rocking chair. Di ba? So, rock ka ng rock nung chair na yan, di ba? Galaw ka ng galaw, pero hindi ka naman nakakalayo. Di ba ganun yung rocking chair? Di ba? Amen? Nakalayo ka ba? Hindi. You are exerting yung mga energy diyan to rock the chair. Yung nga lang, you are not going anywhere. Andun ka pa rin eh. Ganyan din ang worry, mga kapatid. You worry and worry and worry and you are not going anywhere. Andun ka lang din. Kaya nga sabi, di ba, ng Panginoon, kahit daw si Solomon, sa kanya pong mga gayak na yan, yung mga worry na yan, wala rin na itutulong eh. Kaya sabi ng Panginoon, take no thoughts of tomorrow. Amen? Di ba? Ang ating Panginoon, mga kapatid, isinama po yan, yung message na yan, sa kanyang Sermon on the Mount. Na ang kanyang, mga kapatid, sinisermonan ay hindi po maraming tao. Ang sinisermonan niya po, mga kapatid, ay ang kanyang mga disipulo. Amen? Yung mga naglilingkod sa kanya. Yung mga sumunod sa kanya. At ano ang sabi niya? Take no thoughts of tomorrow. Ano sabi niya? Seek ye first the kingdom of God. Ano sabi niya po? Pray. Pray, sabi niya gano'n. Doon sa chapter 7, ando doon po. Why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Andun lahat po yan eh. Sa Sermon on the Mount, mga kapatid. Sa kanyang mga disciples. Sabihin, talaga po, yung worry, talagang dumarating po yan. Now, although na alam natin na hindi dapat tayo mag-worry, but still, there are times we worry. Amen?
Kaya eto na po ngayon, nililiwanag ng ating Panginoon, dito po sa ating talata ngayon, sa ating verse, na ang sabi nga po dyan, balik natin doon sa ating text. Be careful for nothing. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, sabi diyan, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Amen? Okay. Kaya dito po, what are the words concerning your worries? Meron pong God's word concerning your worries. Number 1, ito po, a word about problems. Diyan nga sa verse number 6 na yan. Ito po, sinasabi po diyan, be careful for nothing. Okay. Now, dito po, sa word of problem, meron pong caution to observe. And nowhere in the Bible ever attempt to display yung existence of problems. Lagi po yan nandiyan na para baga sinasabi sa atin, ang problema po ay darating. Hindi po natin mapipigilan yan. Ano sabi ni Job 14, verse number 1? Job chapter 14, verse 1. Sige po. Man that is born of a woman is of few days and full of troubles. Amen? Amen? Sabi dyan, man di lalaki lang, ang full of trouble. Sabi mo? Kami mga babae hindi. Kaso, born of a woman. Di yung woman na nagparami. Dahil siya yung nanganak ng lalaki. Anyway, sinasabi po dito hindi po talaga maaalis yun Ando doon talaga. Nasa John 16, verse 33. Tignan ba natin yan? Sa New Testament naman. John 16:33. Ano po ang sabi? These things have I spoken unto you, that in me you might have peace. Okay? In the world you shall have tribulation. Kay Kristo daw may kapayapaan. Sa mundong ito, meron daw kapigatian o tribulation. Be of good cheer. I have overcome the world. Tignan niyo po yung contrast sa sinabi ng Panginoon. Para siya sabi niya, mamili ka. Maging makasalimbutan ka na puro tribulation o sa akin ka na merong kapayapaan. Amen? Ang malungkot, ito po, maraming mga tao ang gusto, sasalibutan pa rin. Amen? Amen? Ang tanong, ito pa, ano ang unang pumasok sa isipan mo nung nag-12:01 ng 2022? Amen? Spiritual ba o material? Alam niyo, nang bata kami, pag nag-alas 12, lumundag ka raw. Tama ba? Bakit ka lulundag? Para tumangkad. Kaya sabi ko doon sa mga apo ko, lalo na kay Misha, lundag. Maliit si Misha. Ano po? Mag-ipon ng mga bilog. Kailangan ang baro mo, polka dots. O kailangan daw ang bulsa mo ay may pera. Para isang taon ka may pera. Amen? Ang tanong, magkano ba magkakasya sa bulsa mo? Diba? Pero, mga kapatid, ilan kaya yung nagsabi, Lord, ito po ang gagawin ko para sa iyo. Pagkagat na yan. Minsan nahuhuli siya. Nauna yung mga bilog-bilog, napupuntahan niyo sa palengke. Di ba? Amen? Kaya sinasabi po rito, sanlibutan, may tribulation. Sa akin, may kapayapaan ka. Saan ka ngayon? Ako po. Kaya mga kapatid, ako po yung naniniwala
na hindi ka dapat lumalayo sa gawain ng Panginoon eh. Hindi dapat eh. Mawawala ang kapayapaan mo. Isa pa, Ecclesiastes chapter 2 verse 23. Ecclesiastes 2:23. For all his days are sorrows, and his travail grief. Yea, his heart taketh no rest in the night. This is also vanity. Ano po ang sinasabi dito? Yan po ang problema. Kaya kasi sabi ng Panginoon na tayo po, sabi niya sa atin, be careful for nothing. Although nandoon yung problema, mga kapatid, pero ang command sa atin, be careful of nothing. Amen? Natina po natin, a command to obey. Ito po ang utos ng ating Panginoon. A command to obey, mga kapatid. Sabi dito, when it comes to worrying over problem we face in this life, God has one word to say. Alam niyo po kung ano yung one word to say niya? Ayan po, don't. Ano po yung don't na yan? Kaya yung phrase niya dito na, be careful for nothing. Nang ibig po sabihin talaga niyan, na be careful for nothing is, do not worry about anything. Yan po ang clearly na sinasabi ng ating Panginoon. Na do not worry about anything. Yan po yung sinasabi niya na be careful for nothing. Okay, what is worry? Now, yung word the worry refers, ito po, a troubled state of mind resulting from concern about current or potential difficulties. Yan ang worry eh. And a troubled state of mind po, resulting from concern about current or potential difficulties. Sometimes we worry for things na hindi naman pala mangyayari. Pero narab ka na po yung mga stamina mo. Amen? Kaya ano mangyayari? Para ito po ay sinasakal po tayo, mga kapatid. Kaya dito po, worry is, para baga ang ito, yung worry is the interest paid on trouble before it fails. Yung bago dumating yung juba. Nag-worry ka na. Anyway, mga kapatid, sinasabi nga sa atin dito, why worrying ay kasalanan? Bakit nga ba kasalanan? Now, it display yung lack of faith. Amen? Lack of faith in the reality of God and His ability to meet your needs. Now, sabi ng Romans, tignan nyo, Romans 14:23. Ito po yung mga talata. And he that doubteth is dumb if he eat. Sabi dyan. Because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Amen? Parang worry calls God a liar. Ang tawag ng worry sa Diyos, sinungaling. Yan po. Sabi rin ng worry sa Panginoon, patay ka, hindi ka buhay. Wala kang magagawa. At dito nga mga kapatid, why should Christian or Bible believers not worry? Bakit po tayo hindi nag-worry? Meron po tayong tatlo po dyan mga kapatid na reason. Number one, God knows what you have faced and are facing well. Ito po. And will face. Sabi niya, Proverbs. Ito, yung mga verses natin. 53. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Amen? Pag kayo po ay nasa crowd, kasama nyo yung pamilya nyo, nasaan ang mata nyo? Lalo na kung may mga anak kayo na maliliit pa. Amen? Ano ang titignan nyo? Yung anak mo. Kung saan siya nagpupunta.
Ngayon, nakikita mo ngayon kung ano yung good and evil. Kung doon siya dadaan, baka madapa. Kung dito siya dadaan, baka naman mahulog. Diba? So nakatingin ka mga kapatid Nasa ibig sabihin, yung mga bata, they do not worry, lakad lang ng lakad yan Nakakita ka na ba ng maliit na bata na natatakot madapa? Wala, lakad lang ng lakad yan. Pag nadapa, iiyak. Pag bangon yan, lakad na naman yan. Di ba, amen? Sa ibig sabihin, hindi sila nag-worry. Bakit? Alam nila, yung mata ng kanilang mga magulang, pinanonood sila, binabantayan sila. Kaya dapat po, mga kapatid, kung ikaw ay isang Bible believer, ganyan din ang iyong paniniwala na hindi ka dapat mag-worry because the eyes of the Lord are in every place, beholding evil and the good. Alam ng Panginoon kung ano yung mabuti para sa atin, alam din ng Panginoon kung ano yung masama para sa atin. Sa madaling sabi, mga kapatid, sumunod lang tayo sa mga sinasabi dito po sa aklat na ito, hindi po tayo mapapasama. Ang problema kasi, mga kapatid, itong ating Bible, aklat na lang para sa atin. Babasahin mo, oo, nakakadami ka nga ng basa, di mo naman sinusunod. Pangalawa, na bakit ang isang mananampalataya hindi mag-worry? God cares about what you face in life. God cares. Tingnan po natin dito sa Hebrews 4:15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Now, ang ating Panginoon, siya po ay 100% na tao. 100% din siya na Diyos. Ibig sabihin, kung ano ang nararanasan mong tukso, naranasan lahat ng Panginoon yan. Pero na-overcome ng Panginoon. Hindi dahil, mga kapatid, siya ay Diyos. Dahil kung Diyos siya, hindi siya pwedeng tuksuin. Tama? Pero pinakita niya dito na siya ay tao 100%, siya rin ay Diyos 100%. Kaya lahat ng klaseng tukso na pwedeng maranasan ng isang tao, naranasan niya. Pero ano sabi ng Bible? Hindi siya nagkasala. Ibig sabihin na overcome niya lahat. Di ba sabi niya doon sa talatang nabasa natin kanina, na He overcome the world. Be of good cheer, I have overcome the world. Sa madalit sabi, mga kapatid, God cares about you in this life. Kaya, pwede po natin mapagtagumpayan lahat ng klase ng tukso, lahat ng klase ng worry. Amen? Na wala pong question nyo sa yung matutukso Talaga andyan ang tukso, mga kapatid. Pag yung temptation nandyan, hindi kasalanan. Pag nag-yield ka sa temptation, yun ang kasalanan. Pero ano daw ng Panginoon? Sabi ka na isa pa po dito, 1 Peter chapter 5, verse 7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Amen? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin yung casting all your cares? Alam niyo po ba yung larong softball? Di ba? Ang pitcher, pag gano'n, di ba? Yung baseball. Pag gano'n. Parang ganito. Saluhin mo, Saluhin mo. Actually, sinabi dito ng Panginoon, casting all your cares, talaga pong bato, ibato mo. Sa lahat ng lakas mo, ubusin mo, ibato mo sa Panginoon. Bakit po? For He carried for you Kasi alam niya, minsan may mga cares kayo, yung pag gano'n, parang inaabot nyo lang sa Panginoon, gano'n Pag
inaabot nyo lang, pwede nyo pang bawiin eh. Amen? Pero sabi dito, casting all your cares. Kaya lahat yung mga cares nyo po, yung mga worries nyo, mga kapatid, talaga naman kung kaya mong buwiluhan na itakbo, saka mo ibatong gano'n. Abay, gawin mo yun. Dahil yun ang utos eh. Amen? Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Kaya hindi dapat tayo nag-worry. Pangatlo, mga kapatid, God has promised to take care of you. Na, dito po, sa Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen? Wala bang amen doon? Bira, pati ice cream kasama dyan. He will supply the need. Na halimbawa, ako po ay bilyonaryo. Si Joel, milyonaryo lang. Ngayon, nagbigay kami. Si Joel, milyonaryo siya. Siguro ang asset niya, mga 100 million. Ang ginawa ni Joel, nag-donate po siya sa Bible Baptist Church ng Marilao ng 60 million. Amen? Ilan ba natira sa kanya? 40 million. Tapos ako, bilyonaryo, ang binigay ko lang, 500,000. Ano ang ginagawa po namin? Si Joel, sabi dyan, nagbigay siya according to his riches. Tama? Kasi 40 na lang yung natira sa'yo eh. Ako bilyonaryo, 500,000 lang. Now, I am giving, out of my riches. Sabi ng Panginoon, but my God shall supply all your needs according to His riches. Gaano ba kayaman ng Panginoon? Sabi niya, yung earth, yung heaven, lahat ng naririto sa mundong ito, akin. Kaya pag nagbigay siya, mga kapatid, masisiyahan ka eh. Bakit? Because God is giving according to His riches, hindi out of His riches. Hindi po siya magbibigay na parang tip. Minsan kasi tayo, pag nagbigay sa Panginoon, alam niyo, kala niyo ang Panginoong waiter, tip lang ang binigay niyo. Nag-tip ka na, hinanapan pa resibo. Amen? Na, yan po sabi dito sa atin. Now, sa Hebrews 13, verse 5, let your conversation without covetousness and be content with such things as you have, for He hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Tao po, andyan pa kayo? I will never leave thee. Kaya niniwala po tayo na nung pumasok ng March, na lockdown po, 2020, hanggang ngayon po, January, sabi ng Panginoon pa rin, I will never leave thee. Kaya itong sila Yoli, si Ingo, at saka si Denden, although nawala na si tatay nyo, sabi rin ng Panginoon, I will never leave thee. Alam niya, iniisip ko nga, nung nalaman kong wala na si Rudy, si Brother Rudy, hindi ko malaman kung sino ang unang sumalubong sa kanya. Kung si Tatay Wally o si Tatay Alan. Magkakasama na sila doon. Amen? Baka magkaiyakan pa tayo dito. Pangalawa. Yun na, word of problem and about problem. Pangalawa po, a word about prayer. Yan po. Doon pa rin sa verse 6. If we cannot worry, then what can we do? Siyempre po, we can pray. Kaya ang una po dito, the act of prayer. Ayan. Instead of worrying, dapat po ang mga anak ng Diyos ay tunuturuan natin sila na manalangin. When Paul talks about prayer, he uses 3 words dito po sa verse na ito. Una nga, yung prayer, tapos yung supplication, tapos request. 3 pong salita ang ginamit ni Paul doon po sa ating teksto. Ano po?
Una, prayer. Kaya yung word prayer, mga kapatid, is a general word for coming into the presence of God. Yan po, general word po yan. Na pag sinabi natin prayer, alam natin, we need to come to the presence of God. Kaya mga kapatid, ito po, na it carry the idea of our na acknowledging God for who He is. We speak of adoration, worship, devotion. Yan po. Na para sinasabi natin, we are weak, Lord, and you are strong. Kaya ito po kami, nananalangin po sa inyo. Kaya po, prayer is the believer leaving the cares of the world behind to get lost in the presence of God. Parang, when we pray, mga kapatid, ito po, pag ikaw'y nananalangin, ang nangyayari po sa atin, iniiwan natin sa libutan, and we come to the throne of God. Amen? Kaya dapat pag nag-pray tayo, seryoso Alam niyo po, isa pang babalik na rin po natin this year, yung ating pong every last Sunday na prayer vigil. Babalik po natin yan. Kasi namimiss ko na yung nagpipray na natutulog. Naiinip doon sa mga alam niyo po ba, pag inalis natin yung ating mata sa Panginoon, ang makikita mo troubles. Pero pag tinignan mo ang Panginoon, parang yan Parang simple lang po. Pag nakaganyan ka, limbawa ito yung mundo yan ang nakikita mo Pero when you start reading the Word of God, hindi mo sila makikita, ito lang. Tama, di ba? Amen, yan lang. Kahit kaharap mo pa sila, nakayuko ka o kahit nakaganyan pa, pag ginanyan mo, ito lang salita ng Panginoon na makikita mo. Pero mga kapatid, pag inalis mo yung mata mo rito, makikita mo uli ang sanlibutan. Makikita mo uli yung mga worries. Makikita mo uli yung mga troubles. Di ba? Amen? Pero pag ito, nakapokus ka dito, mga kapatid, in prayer, doon mo makikita, ito pala ang pangako ng Panginoon sa akin. Then number 2 na ginamit dito po ni Paul is the word supplication. Supplication. Now this word refers to an earnest sharing of our burdens, needs, and problems. Yan po. Kaya every time we pray, pag sinabing supplication, mga kapatid, we are sharing our burdens at hinihingi rin natin yung ating pong mga needs. Okay, sa James chapter 5, verse 16. James 5:16. Ano sabi yan? Confess your fault one to another and pray one for another that you may be healed. Now the effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen? Amen? So napakaganda po, mga kapatid. Isa pa po, Hebrews 5:7. Hebrews 5:7. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. When was the last time, mga kapatid, we really prayed na talagang tumulo yung luha natin? Amen. Minsan po, kailangan din natin po yun. Na every time you come dito po sa ating altar at nag-forward ka, na minsan, mga kapatid, kailangan basain natin ito ng luha Amen? Now, ano pa po? Request. Yung word na request. Ito naman pong word na ito refers to detailed prayer about specific issues. We need to learn to pray specifically at hindi po yung general. Sabi mo, Lord, pengi pong pera. Binigyan ka ng Panginoon 10 piso. Ang kailangan mo 1,000. Anong prayer mo? Supplyan po ako ng financial. Binigyan ka 10 piso. Ang tanong, na-meet ba yung needs mo? Hindi. Kasi 1,000 kailangan mo, 10 piso lang inatanggap mo Ang tanong, yung 10 piso ba pera o hindi? Pera din
Kaya dapat maging specific ka. Sabi mo, Lord, kailangan ko po ng 1,000 pambayad po ng ganito. Yan. Hindi, Lord, kailangan ko po manalo sa sabong. Online. Amen? Lord, darating yung mga barkada ko, bigyan mo naman ako ng pera para meron kang pangpainom. Kung ako ang Diyos, bibigyan ko kayo, yung nga lang may lason. Amen? So, ibig sabihin, specific ka. Natina niyo po dito, yung lagi natin ginagamit, Jeremiah 33:3. Jeremiah 33:3. Call unto me. Amen? Ano sabi niya? And I will answer thee. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tumawag ka, ang Diyos sumasagot. And show thee great and mighty things which thou knowest not. Amen? Oh, yun ang kagandahan. Na, hindi ba minsan may tatawagan ka ring lang ng ring? Nakakainis. Sabi ko, pambira to. Nag-cellphone pa. Opo. Pero ang Panginoon hindi eh. Ang Panginoon, pag tumawag ka, sasagot siya. Sabi niya, call unto me and I will answer thee. Kaya mga kapatid, yung line ng Panginoon, hindi po yung hindi ka makakarinig na cannot be reached. Now, check your number. Yung mga ganyan, hindi ka makakarinig ng ganyan. Laging may sagot. Opo. Oh. Kaya yan po mga kapatid, ang makita po natin sa request. Ha? So, kaya ano nga yung request mo, maging specific ka. Specific. Dahil ano pa po, the atmosphere of prayer. Na? Ano po ang atmosphere? Sabi nga uli nung ating talata dyan, be careful for nothing and in everything. In everything. Ang sabi niya po, na? In everything. Madalit sabi, dito po, yung everything, big things, little things, na? Yung lahat po ng kailangan mo sa iyong buhay, na hilingin mo na sa Kanya. Sabi niyan, nothing is too big for God and nothing is too small for Him. Ang tanong lang, ano ba yung big? Ano ba yung small? Ha? Pero dito pinapakita sa atin, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay narariyaan po para sagutin. Kaya sabi niya, be careful for nothing. Don't worry about anything. Ano po mga kapatid? Yung attitude of prayer. Ito po. Attitude of prayer. Balikan natin yung yung talata. Tignan niyo po maigi ha. Be careful for nothing, but in everything by prayer. Yan na po yung isa. Supplication. Ito po. And thanksgiving. Let your requests be made known unto God. Ano po ba dapat ang ating attitude? May thanksgiving. You say, merong mga nanalangin, sagot na't lahat, wala man lang pasalamat. Amen? Sister Nell, minsan pag nandiyan kami, no? Diba, nagpunta siya sa grocery. Usually, paglabas mo sa grocery, di ba may nagbibigay ng nanghihingi ng pera? Babali mo. So, sabi ko, huwag ka magbigay. Kasi maano yan. Pero hindi niya matiis eh. So, ang ginawa niya, meron siya, siguro din bang ganyan kalaki, may isip na bata. Binigyan niya, bariya. Nung pag sabi gano'n, piso. Minsan daw, nagbigay siya, binato pa raw sa kanya. Piso. Mga kapatid, minsan kasi gano'n tayo, Lord, piso. Imbis na attitude mo, thanksgiving, pero ano mo, piso. Opo. Amen? Ang attitude po, kapag meron kang binigay, hiningi ng Panginoon, at sinagot niyan, ang attitude dapat lagi, pasasalamat, Lord, salamat po. Kahit hindi po sapat yun, Lord, salamat po. At least, alam mong sinagot ka. Amen? Yan po dapat ang attitude. Kaya, una po, ano po yung number 1 natin? A word about problem, a word about prayer. Ito po ngayon, yung huli. A word about promise. Verse 7.
Ano po yung promise yan? Sabi niya, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. Ano po mga kapatid? Ang promise ng Panginoon dito. God promises us His peace. Tingnan niyo po Ang ating gobyerno, lagi ang gusto nila magkaroon ng peace. Ang ating bansa. Kaya mayroong peace and order. Sabi ni ating Pangulong Digong, uubusin niya yung mga drug lords. Hindi niya man naubos, siguro nabawasan. Hindi po ba? Bakit po? Para magkaroon ng peace. Kaya pag alam mo, di ba may mga report daw ng mga barangay daw, nahuli na yung mga pusher diyan, medyo nagkaroon na ng konting kapayapaan sa kanilang mga barangay, di ba? Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, pag ikaw ay may takot at sinabi sa iyo, sasamahan kita, yung nagsabing sasamahan kita, parang yun po, nagbibigay sa iyo ng peace. Tama po ba yan? Minsan kontento na tayo dun Pero alam niyo po ang pangako dito ng Panginoon? And the God of peace. God promises us His peace. Sa iba po, pag Panginoon na po ang nagbigay ng kapayapaan sa atin, iba na po yan Kaya yan ang promise mga kapatid Kaya ngayong year na ito, sinasabi sa atin ng Panginoon, ano po ang sabi niya sa atin? Be careful for nothing. Or sinasabi niya, don't worry about anything. Amen? So ano ba yung mga anything na yan? Na gusto mo pong mawala sa iyo. Na itiwala mo sa Panginoon. Hindi lamang po, peace niya po ang ibibigay niya sa atin, mga kapatid. God promises us His preservation. Na ang sabi nga doon sa huli, keep your hearts and mind in Christ. Amen? Sabi niya passeth, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen? So, mga kapatid, ano po yung dapat pa natin ikatakot? Amen? Amen? Kaya yan po, mga kapatid, maging team natin for the whole year. Ayan. Ito ba nakalagay? Ba dyan, lagay nyo nga. Worry about nothing. Pray about everything. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin, mapagpala namin Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat sa mensahe. Kaya Panginoon, kami nga po'y lumalapit po sa inyo ngayon. Nananalangin. Nihiling po namin, Panginoon, naway ang amin po mga narinig, ito po, Panginoon, ay nagbigay lakas muli sa amin. Alam namin, Panginoon, na kami po ay umuhugot lamang ng lakas sa inyo po mga salita na naipapangaral dito po sa pulpito na ito, maging sa aklat na Biblia na amin pong nababasa. Kaya Panginoon, nalangin ko po ngayon, anuman ang dinadala ng inyo po mga anak, anuman yung mga worries po na yan, na ay dito po sa altar, amin pong iwan lahat yan, sapagkat yung worry na yan is a very dangerous sin. Kasi po ito ang nagsasabi na ikaw ay sinungaling, na ikaw ay patay, at ikaw ay walang kakayanan na tulungan kami. Kaya Panginoon, nawa yung worry na yan, mapalitan namin ng 100% na tiwala sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, kilusin mo po ang puso ng bawat isa ngayon. Dito po sa altar, amin pong dalhin. Kung ano man, yun nasa puso po namin ngayon. Ito po lahat ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Habang lahat ng kayo ko nakapikit,
Na meron ka ba mga worries? Sige po, halika rito. Now is the time to claim the promises of God. Dito po. Sige po. You come. Ano ba yung nagpapagulo sa iyong isipan? Na nagiging dahilan na ikaw ay natatakot. We don't know about tomorrow. But what we know is the one who holds our tomorrow. And that is God. Halip po kayo. Sige po. Amen. Sige po.